Nagsisimula ang serye kay Sia, isang batang babae sa simula ng kanyang pangarap na paglalakbay. Siya ay naghahangad na maging isang sikat na artista at nasa isang audition para sa isang malaking papel sa pelikula. Nakaupo siya sa harap ng isang panel para ipakita ang kanyang pagganap na kinabibilangan ng isang sikat na aktor na nagngangalang Cho. Gayunpaman, si Cho ay mayabang at bastos ang pakikitungo sa kanya. Pinapagawa niya sa kanya ang isang napakadumi ng role para ipahiya siya. Ngunit kapag si Sia ay tumugma sa kanyang lakas at lumapit sa kanya, siya ay natakot at sinabi sa kanya na huminto. Pagkaraan ng ilang sandali, nalaman ni Sia na hindi niya nakuha ang papel, malamang dahil kay Cho. Pagkatapos ay pumunta si Sia sa bahay ng kanyang kasintahan na si Gia, dinalhan siya ng pagkain. Gayunpaman, tila nababalisa siya at hiniling sa kanya na sumama sa kanya sa opisina, ngunit siya ay pagod at sinabi sa kanya na magpapahinga siya saglit. Pagkatapos ay natuklasan niya ang kanyang kaibigan sa universidad na si Kin sa kanyang silid na pagtanto na niloloko siya ni Gia kasama si Kin. Walang pakundangan sinabi ni Kin kay Sia na gusto siyang iwan ni Gia saglit, ngunit nahihiya siyang gawin iyon. Pinayuhan ni Kin si Sia na makipaghiwalay sa kanila at umalis. Nadurog ang puso, umalis si Sia at bumagsak sa kalye. Nagising siya sa ospital at nalaman niyang may leukemia siya. Kung hindi siya makakahanap ng katugmang bone marrow donor, bababa ang kanyang pagkakataong gumaling. Pagkatapos ng ilang pagsusuri, natuklasan niyang bihira ang kanyang kaso at isang tao lang ang maaaring mag-donate sa kanya na nasa ospital na, ngunit hindi na nag-donate. Hiniling ni Sia sa doktor na ipaalam sa kanya kung sino ang donor para mahikayat niya ito, ngunit sinabi ng doktor na hindi niya maibabahagi ang impormasyong iyon. Nang lumabas ang doktor ng ilang minuto, tiningnan ni Sia ang kanyang file at nalaman niyang link ang pangalan ng donor. Umuwi siya at sinaliksik siya, nalaman na isa siyang sikat na negosyante at CEO ng isang kumpanya ng electronics na nag-sponsor din sa kanyang lugar ng trabaho. Pumasok ang matalik niyang kaibigan na si Vivi at nakita niya itong nagsasaliksik sa link. Sa una ay iniisip ni Vivi na sinusubukan ni Sia na mag-move on mula sa kanyang dating si Gia sa isang mas mahusay na hindi alam ang sakit ni Sia. Pagkatapos ay ibinulong ni Sia kay Vivi ang tungkol sa kanyang leukemia at ang link na iyon ay ang tanging makapagbibigay ng kanyang bone marrow sa kanya. Si Vivi ay nabigla at nabalisa dahil sa hindi niya nalaman, ngunit sinubukan niyang tumulong. Nalaman niya na si Link ay nasa isang pribadong club sa susunod na araw at tinitipon ang lahat ng impormasyon tungkol sa kanya. Kinabukasan, pumunta sina Sia at Vivi sa club at pinagmamasdan ang Link sa tabi ng pool. Sinabi ni Vivi kay Sia na ang lalaking nakatayo at nagmamasid ay ang katulong ni Link, si Wen, na napakalapit sa kanya. Ang pangalawang pinakamalapit na tao kay Link ay ang kanyang kaibigan, ang sikat na aktor. Nagkunwaring nahulog si Vivi at nasugatan ang sarili, dahilan para sumigaw si Sia para humingi ng saklolo, dahilan para tulungan sila ni Wen. Habang siya ay okupado, si Sia ay pumasok upang salubungin si Link. Kapag nakita niya siya, sa palagay niya ay nagmamakaawa siya, ngunit sinabi niya sa kanya na kailangan niya ng pabor at tinanong kung siya ang donor ng bone marrow. Kinukumpirma niya na siya nga, ngunit nagbago ang kanyang isip. Nakiusap si Sia sa kanya na iligtas ang kanyang buhay, ngunit malamig niyang tinugon na siya ay mayaman at wala itong maibibigay sa kanya bilang kapalit. Desperado, tumalon si Sia sa pool na nagkukunwaring nalulunod, ngunit nakita ni Link ang kanyang kilos at lumayo. Sinubukan ni Sia na makipagkita sa kanya sa susunod na araw upang makipag-usap, ngunit ang bawat pagtatangka ay nabigo dahil siya ay mahigpit na binabantayan. Sa kalaunan, naghihintay siya sa labas ng kanyang kumpanya at tinawag siya habang umaalis siya. Nagmakaawa siya sa kanya na tulungan siya at sinabing gagawin niya ang lahat bilang kapalit. Malamig na sinabi nito sa kanya na tutulong siya, ngunit sa isang kondisyon: dapat itong pakasalan siya. Natigilan siya sa narinig, sumakay siya sa kotse niya. Napagtanto niyang seryoso ito at ibinigay sa kanya ang kanyang card na sinasabi sa kanya na pag-isipan ito at ipaalam sa kanya. Pumunta si Sia at sinabi kay Vivi na nagbubunyag na palagi siyang pinaghihinalaan sa pagitan ni Link at Cho. Pakiramdam niya ay higit pa sila sa magkaibigan dahil nagseselos si Cho sa sino mang malapit kay Link. Naniniwala si Vivi na gustong pakasalan ni Link si Sia para gamitin siya bilang cover mula sa media at nakumbinsi si Sia na sumang-ayon sa kasal para sa kapwa-benepisyo.
Tinawagan ni Vivi si Link at ibinigay ang telepono kay Sia para mag-ayos ng meeting. Pumunta si Sia sa kumpanya ni Link at hinihintay na pasukin siya ni Wen, ngunit napansin niyang maraming fans ang nakapaligid sa isang tao. Inilabas niya ang kanyang telepono upang kunin ang sandali at sa sandaling makita siya nito, inakusahan siya nito na isang tagahanga na nag-stalk sa kanya para sa isang papel sa pelikula. Sinabi sa kanya ni Sia na hindi siya interesado sa kanya o sa pelikula. Dumating si Wen at dinala siya sa loob at nang makita niyang pumasok siya sa opisina ni Link, tinawagan niya si Link para tumutol sa kanilang asosasyon, ngunit sinabihan siya ni Link na isipin ang sarili niyang negosyo. Sa loob tinanong ni Sia si Link kung paano siya nakikinabang sa pagpapakasal sa kanya. Tinanggihan niya ang tanong nito at sa halip ay sinabi niyang kailangan niya itong dumalo sa isang party kasama niya at kumilos bilang kanyang kasintahan. Binili niya ito ng damit at isang napakamahal na kwintas. Dumadalo sila sa isang eksibisyon ng alahas na may mga piling bisita lamang. Nilapitan ni Cho si Sia, pinagbibintangan siyang may balak na pagsamantalahan si Link at binantaang sisirain ang kanyang mga plano. Hindi siya pinapansin ni Sia. Nakita ni Sia sina Gia at Kin at sinubukang iwasan sila. Si Kin na gustong guluhin si Sia ay nagpahayag ng interes sa kwintas ni Sia sa pag-aakalang siya ay isang modelo lamang sa kaganapan. Si Gia ay pabigla-bigla na nagbid sa kwintas na iniisip na ang pinakamataas na presyo nito ay $5 milyong. Gayunpaman namagitan ang Link na inihayag ang aktwal nitong presyo na $50 milyong na ikinahihiya ni Gia na pumirma sa isang form ng bid na hindi niya kayang bayaran. Nag-aalok si Link na bilhin ang kwintas, ngunit kung hihingi ng tawad sina Gia at Kin kay Sia, ginagawa nila ibinabalik ang dignidad ni Sia. Nang maglaon pinutol ni Link ang kwintas, iniwan si Gia na napahiya at ipinaliwanag kay Sia na binili niya ang kwintas para sa kanyang lola. Pagkatapos ay dinala niya si Sia upang makita ang kanyang lola na nasa ospital. Tuwang-tuwa ang kanyang lola na marinig ang tungkol sa relasyon ni Link at gusto niyang makilala kaagad si Sia. Bumisita sila sa ospital kung saan ipinahayag ng kanyang lola ang kanyang nais na makitang maayos si Link bago siya mamatay. Naantig sa kanyang mga salita, pumayag si Sia na pakasalan si Link. Kinabukasan pumunta si Sia sa kumpanya ni Link at pumirma ng 2-year marriage contract. Nagpapatuloy sila sa mga formalidad ng kasal at mga legal na dokumento. Agad na inaayos ng Link ang donasyon sa bone marrow bago lumala ang kondisyon ni Sia. Pareho nilang nakikita ang kanilang kasal bilang isang business arrangement. 3 buwan pagkatapos ng bone marrow transplant, gumaling si Sia. Oras na para lumipat siya sa Link. Nagpaalam siya kay Vivi, nag-impake ng kanyang mga gamit at inihatid ni Wen sa bahay ni Link. Samantala papunta na si Cho para sunduin ang isang batang babae na nagngangalang An, isang childhood friend ni na Cho at Link na lihim na may nararamdaman para kay Link. Tinanong ni An si Cho tungkol kay Link at sinabi niya sa kanya na hindi nagbago si Link mula noong huli niya itong makita. Tinanong niya kung natagpuan na ni Link ang tamang babae, ngunit sumagot si Cho na kapatid lang ang tingin ni Link sa kanya at pinayuhan siyang magpatuloy. Determinado hiniling niya kay Cho na dalhin siya upang makita si Link. Sa bahay ni Link sinalubong si Sia ng kasambahay si Huang at nagtungo sa kanyang silid. Napansin niya ang isang patak ng tubig na bumabagsak sa kanya at napagtanto na ito ay mula kay Link na nagsabi sa kanya na ito ang kanyang silid at dapat siyang gumamit ng isa pa. Awkwardly aalis siya dahil nakatapis lang siya ng tuwalya. Ang kalapitan ni Link ay nalilito sa kanya kaya mas lalo siyang kinakabahan. Dumating sina An at Cho at nabigla silang makita si Sia. Sinabi sa kanila ni Link na maghintay sa ibaba habang siya ay nagbibihis at sumama sa kanila ni Sia na ibinalita na si Sia ay kanyang asawa ng 3 buwan. Pakiramdam ni Cho ay pinagtaksilan dahil hindi siya sinabihan at si An na nalulungkot ay hiniling kay Cho na iuwi siya. Kinaumagahan nagising si Sia upang mahanap ang almusal na inihanda ni Huang at Link na naghihintay sa kanya. Kasama niya ang almusal at binibigyan siya nito ng credit card na nagpapaliwanag na isa itong espesyal na family card na may malaking halaga dahil asawa na niya ito. Ibinahagi niya ang pin na lumalabas na kaarawan niya. Sa tingin niya ay nagiging sweet siya, ngunit inihayag niyang kaarawan din niya ito. Isang kakaibang pagkakataon.
Nagbalik si Sia sa ahensya na dating kumukuha ng kanyang mga tungkulin sa pag-arte ngunit nakita niyang nagalit sa kanya ang kanyang ahente na si Lisa dahil sa 3 buwang pahinga nang hindi niya alam na nagpapagamot siya. Sinabi ni Lisa kay Sia na may paparating na kaganapan kasama ang mga aktor at iminumungkahi ni Sia na samahan ang aktres na si Yin bilang kanyang assistant basta't siya mismo ang nagtanong kay Yin. Nang umalis si Sia sa opisina nakasalubong niya si Cho na pilit siyang iniirita. Si Yin na nakatayo sa tabi niya ay mayabang na pinaalis si Sia. Natatawa si Cho sa nabigong pagtatangka ni Sia na gamitin ang pangalan ni Link. Nakaramdam ng pagkadismaya nakipagkita si Sia kay Vivi upang magbulalas. Biglang inagaw ng magnanakaw ang pitaka ni Sia na naglalaman ng credit card ni Link. Hinahabol niya ngunit hindi siya mahuli at natatakot sa reaksyon ni Link. Nakakagulat ibinalik ng magnanakaw ang pitaka humingi ng paumanhin at tumakbo palayo na iwan si Sia na naguguluhan ngunit nakahinga ng maluwag. Tinawag ni Link si Sia inanyayahan siyang mananghalian kasama ang kanyang lola na si Ann at Cho. Sa panahon ng tanghalian sinubukan ni Cho na ipahiya si Sia na itinuturo ang kanyang kakulangan ng kaalaman tungkol sa Link. Gayunpaman itinatama ni Link ang kanyang mga pagkakamali maging ang pagkain ng maanghang na pagkain ay ayaw niyang suportahan siya. Si Ann na inis ay nagkunwaring kaibigan si Sia at iminungkahi na sabay silang mamili. Hinarap ni Cho si Link nagbabala na ginagamit siya ni Sia at sa huli ay sasaktan siya. Tinitiyak sa kanya ni Link na naiintindihan niya si Sia at alam niya ang kanyang ginagawa. Kinaumagahan sabay na nag-aalmusal sina Sia at Link kung saan magulo itong kumakain at marahang pinunasan nito ang bibig nito. Naguguluhan nagmamadali siyang uminom ng gatas at umalis para magtrabaho at inalok siya ng sumakay. Bago siya makalabas binigyan siya nito ng isang mamahaling singsing na nagpapahiwatig na dapat niyang isuot ito bilang kanyang asawa. Tinanggal niya ito sabay labas ng sasakyan sa takot na baka mawala ito. Sa trabaho narinig ni Sia ang 2 batang babae na pinag-uusapan ang mga intensyon ni Yin na mapalapit kay Link dahil sa kanyang yaman at katanyagan. Dahil sa inspirasyon sinabi ni Sia na kilala niya ang kasambahay ni Link at makakakuha siya ng impormasyon tungkol sa kanya. Hindi nagtagal lumapit si Yin kay Sia nagtatanong ng mga detalye tungkol kay Link umaasang mapalapit sa kanya. Napagtanto ni Sia na ito ang unang pagkakataon na ginamit niya ang kanyang katayuan bilang asawa ni Link. Sa bahay hinanap ni Sia ang silid ni Link upang maunawaan ang kanyang mga interes at nakahanap ng larawan niya na may kasamang robot na pagtantong gusto niya ang mga robot. Kapag nahuli siya nito ipinaliwanag niya na gusto niyang mas makilala ang kanyang asawa. Kinabukasan bumili si Sia ng katulad na robot at ibinigay ito kay Yin na nagsasabing gusto ito ni Link. Dinala ni Yin si Sia upang makipagkita kay Link na ipinakita ang robot. Bagamat sa una ay hindi nasisiyahan pinasalamatan siya ni Link kinuha ang robot na nagpasaya kay Yin at gumaan si Sia. Para humingi ng paumanhin binili ni Sia si Link ng magandang kurbata ngunit nakahanap siya ng ibang lalaking bumili nito. Ipinaliwanag niya na kailangan niya ito upang makipagkasundo sa kanyang asawa at ibinigay ito ng lalaki sa kanya. Ibinigay niya ang tali kay Link humihingi ng paumanhin para sa kanyang naunang pag-uugali. Nakapagtataka mabilis niya itong pinatawad hinawakan ang kamay nito at lumapit. Pero tumakas siya nahihiya. Kinabukasan napansin ni Wen ang bagong kurbata at pinuri si Link na natutuwang banggitin na mula kay Sia. Sa araw ng kaganapan handang sumama si Sia kay Yin ngunit nabali ang kanyang takong at nahulog siya na sugatan ang kanyang tagiliran at bukong-bukong. Nabigo at nasasakit umuwi siya nawawala ang isang mahalagang pagkakataon sa kanyang karera. Hinahanap siya ni Link sa pagkabalisa nilagyan ng ointment ang kanyang mga sugat at tinitiyak sa kanya na darating ang mas magagandang pagkakataon hinahalikan ang kanyang noo bago umalis. Kinabukasan si Link ay pumasok sa trabaho habang si Sia ay nananatili sa bahay upang magpagaling mula sa kanyang pinsala. Nakahanap siya ng ligaw na aso at nalaman niyang malapit lang ang may-ari nito. Sa kagustuhang alagaan ito hanggang sa maibalik niya ito binalaan ni Huang si Sia na hindi papayagan ni Link ang aso sa bahay dahil may minamahal siyang aso na kinuha noong bata pa siya dahil sa hika ni Cho. Gayunpaman nagpa siya si Sia na itago ang aso hanggang sa makumbinsi niya si Link. Nang gabing iyon sinubukan ni Sia na pasayahin si Link umaasang mas magiging kaaya-aya siya.
Kinaumagahan nagising si Link na sumisigaw dahil nakita niyang natutulog ang aso sa tabi niya. Tinawag niya si Sia at napagtantong dinala niya ang aso sa bahay. Ipinaliwanag niya na nilayon niyang talakayin ito sa kanya ngunit si Link na nabalisa ay gustong tawagan si Wen upang alisin ang aso. Nagbanta si Sia na aalis kapag pinaalis ang aso bago mahanap ang may-ari nito at dinala ang aso sa kanyang silid. Nag-aatubili si Link na payagan siya. Maya-maya tumunog ang telepono ni Sia at ito ang may-ari ng aso na siya pala ang binata na nagbigay ng kurbata para sa kanya. Ipinaliwanag niya na nalaman niya mula sa seguridad na ang kanyang aso ay kasama niya at hiniling sa kanya na panatilihin ito sa loob ng ilang araw. Ang binatang ito ay si Nan. Kasama ni Sia si Vivi nang muling magring ang kanyang telepono sa pagkakataong ito ay iniimbitahan siya ni Ann sa isang pelikula. Sang-ayon si Sia alam niyang pinaghihinalaan ni Vivi na may pinaplano si Ann dahil gusto niya si Link. Pinipilit ni Vivi na samahan si Sia. Sa sinehan hindi nila mahanap si Ann ngunit nakatagpo si Cho sa halip. Ipinaliwanag niya na nagkasakit si Ann at pumunta sa ospital. Si Cho at Sia na hindi magkagusto sa isa't isa ay naiwang magkasama habang si Vivi ay nakaupo sa tabi ni Cho na nagpapahayag ng kanyang paghanga sa kanyang pag-arte at pagkuha ng litrato kasama niya. Biglang umubo si Cho at lumabas ng kwarto para huminga nakalimutan ang kanyang telepono. Kinuha ito ni Sia at sinundan siya na diskubreng nahihirapan siya dahil nawalan siya ng inhaler ng asthma habang bumibili ng tubig. Sa maraming tagahanga sa paligid dinala ni Sia si Cho sa isang silid na imbakan ng regalo na hinihiling sa kanya na maghintay habang hinahanap niya ang kanyang inhaler. Tinawag ni Vivi si Sia ipinaalam ang kalagayan ni Cho. Natagpuan ni Sia ang inhaler kahit na natapakan ito ng kung sino na nasaktan ang kanyang kamay. Nagmamadali siyang bumalik kay Cho na gumagamit ng inhaler at gumaling. Nagpapasalamat nag-aalok si Cho na gantihan siya ng isang pabor. Sa halip ay humiling si Sia ng maliit na pabor. Hiniling niya sa kanya na kumbinsihin si Link na payagan siyang panatilihin ang aso sa loob ng ilang araw. Nagulat si Cho sa kanyang kahilingan umaasang sasamantalahin niya siya para sa mga tungkulin sa pag-arte at napagtanto niyang mali siya sa paghusga sa kanya. Ipinaliwanag niya na si Link ay may aso noong siya ay bata pa ngunit ang kanilang ama na napakahigpit bago siya pumanaw ay pinalabas ang aso at sinabi kay Link na ang mga aso ay para sa mga bata. Nagdulot ito ng psikolohikal na pagbabago sa Link. Samantala nasa opisina ni Link si Ann iniimbitahan siyang maghapunan kinabukasan para sa kanyang kaarawan. Tumanggi siya at sinabing ipagdiwang niya ang kaarawan ni Sia. Sa parehong araw pumasok si Wen at sinabi sa Link na sina Cho at Sia ay natigil sa sinehan na napapalibutan ng mga tagahanga ni Cho. Nagulat si Link nagtataka kung bakit sila magkasama. Iminumungkahi ni Ann na dahil mukhang hindi nila gusto ang isa't isa naisip niya na ang paglalagay sa kanila sa parehong lugar ay maaaring mapabuti ang kanilang relasyon. Maya-maya pumunta si Link sa sinehan para palabasin sina Sia at Cho. Nagpapalit siya ng damit kay Cho upang maiwasang mapansin ang sarili at si Sia at Cho ay tumungo sa elevator. Paglabas nila nakasalubong nila sina Link at Ann. Inalis ni Link si Sia nang hindi kinikilala si Cho iniwan siyang kasama ni Ann. Pag-uwi ni Sia pinasalamatan siya ni Link sa pagtulong kay Cho at pumayag na manatili ang aso ng ilang araw. Lumapit siya at sinabi sa kanya na mas mahalaga sa kanya ang kanilang relasyon kaysa sa pagkakaroon ng aso sa bahay. Masaya si Sia dahil mabait ang pakikitungo nito sa kanya. Kinabukasan naghanda si Sia ng isang piging upang ipagdiwang ang kanilang mga kaarawan ng magkasama habang sinabi sa kanya ni Link na hintayin siyang bumalik. Nang gabing iyon bago umalis sa trabaho tumatawag si Link na nagpapaalam sa kanya na si Ann ay lasing at nangangailangan ng tulong. Hinanap niya siya at napagtanto niyang nagkunwari siyang lasing para makasama siya ng hapunan. Gayunpaman tinuturing siya ni Link na parang kapatid at nagpas siyang umalis dahil hinihintay siya ni Sia. Umiiyak si Ann at sinabi sa kanya ni Nan na nakaupo sa malapit na hindi siya maibabalik ng pag-iyak. Nagulat si Ann nang makita siya at sinabi sa kanya ni Nan na magkikita silang muli pagkatapos ng lahat ng mga taon na ito. Nag-aalok siya na tulungan siya. Pagbalik ni Link nadatnan niya si Sia na kumakain mag-isa masama ang loob dahil late siya. Dinala niya siya sa pagmamaneho at binigyan siya ng isang piraso ng papel na nagpapakita na binili niya ang isang buong gusali para sa kanya.
Nahihiya si Sia dahil cake lang ang regalo nito sa kanya, kalahati nito ay nakain na niya habang hinihintay siya. Sinabi sa kanya ni Link na kailangan niyang bumawi sa kanya at dinala siya sa isang tindahan ng cake kung saan gumawa sila ng cake ng magkasama. They have a great time at inamin ni Link na baka nai-inlove siya sa kanya. Kinabukasan naglalakad si Sia kasama si Vivi nang makita nila si Link sa kanyang sasakyan. Inaanyayahan niya si Sia sa tanghalian at sumakay si Vivi sa pag-aakalang imbitado rin siya. Hindi tumanggi si Link at kinuha silang dalawa. Sa tanghalian binanggit ni Vivi na matatapos na ang kanyang pag-upa at inalok siya ni Sia na manatili kasama niya at ni Link. Ang Link gayunpaman ay nagmumungkahi na manatili si Vivi kay Noen na sa tingin ni Vivi ay nakakaakit dahil wala siya sa isang relasyon. Sumasang-ayon si Vivi at walang pagtutol si Noen. Umuwi si Sia para ibalik ang aso sa may-ari nito. Tinawag siya ni Nan na sinasabing napakasakit niya para kunin ang aso. Nagpa siya si Sia na dalhin ang aso sa kanyang lugar. Pagdating niya nagulat siya nang malaman niyang si Nan ang lalaking nakatali ang may-ari ng aso. Nagpakilala siya ng maayos at nagpasalamat sa pag-aalaga sa kanyang aso. Nang makita kung gaano siya may sakit pinaghandaan siya ni Sia ng pagkain at iniwan ito sa tabi niya na may kasamang sulat habang siya ay natutulog. Gayunpaman nagpapanggap si Nan na natutulog at kumakain ng pagkain. Kinabukasan pumunta si Sia sa kwarto ni Link para sabihin sa kanya na aalis siya ng ilang araw para sa isang shooting ng pelikula. Kapag hindi niya ito nakita doon lumabas siya at nahanap si Link at Noen na naghihintay sa kanya. Si Link na alam ang kanyang trabaho dahil ang kanyang kumpanya ang nag-i-sponsor ng pelikula ay nag-aalok na dalhin siya sa hotel kung saan gaganapin ang shooting. Bago siya umalis binibigyan siya nito ng singsing niyakap siya at sinabing mamimiss niya siya. Dumating si Sia sa hotel at tumakbo papunta kay Ann. Nakatayo siya kasama ang isang aktor na nagngangalang Lu na siyang nangunguna sa pelikula. Habang papalayo si Sia nalaman namin na nakipagsabuatan si Ann kay Lu para manatiling malapit kay Sia at nagkalat ng tsismis tungkol sa relasyon nila na naglalayong sirain ang relasyon ni Sia kay Link. Samantala sinusubukan ni Link na mapalapit kay Sia at humingi ng payo kay Noen. Iminumungkahi ni Noen na kausapin niya si Vivi na nagpahayag na si Sia ay mahilig sa mga aso. Kinabukasan habang sinusuri ni Sia ang kanyang mga eksena umupo si Lu sa tabi niya at sinubukan siyang hawakan. Pumagitna si Cho na sinasabing kaibigan ni Sia at inilayo siya na sinasabing paprotektahan niya ito dahil asawa ito ng kanyang kaibigan. Maya-maya umuulan at kumuha si Sia ng payong para puntahan si Cho ngunit nadatnan siyang nakikipagtalo sa kanyang ama sa telepono. Lumalabas na si Cho ay hindi ang kanyang biological na anak at pinagtibay upang dalhin ang pangalan ng pamilya. Nang matapos ni Cho ang kanyang tawag na pagkamalan niyang nakikinig si Sia at galit na sinabi sa kanya na hindi niya kailangan ng awa mula sa isang tulad niya. Ibinato ni Sia ang payong sa kanya at umalis. Kinabukasan inanyayahan si Sia na magtanghalian kasama ang mga tauhan ng pelikula ngunit nahanap niya si Lu na sinusubukang lumapit muli sa kanya. Ipinadala niya ang kanyang lokasyon kay Cho na sa palagay niya ay iniimbitahan niya itong kumain. Pagdating niya nakita niya si Lu na sinusubukang pilitin si Sia na uminom. Inilayo siya ni Cho na nauunawaan na natatakot siya kay Lu dahil ito ang pangunahing aktor at maaaring malagay sa alanganin ang kanyang tungkulin. Nangako si Cho na mananatili sa kanya upang matiyak ang kanyang kaligtasan, humingi ng paumanhin para sa kanyang mga naunang masasakit na salita at nagpasya silang magsimula bilang magkaibigan. Samantala si Lu ay lihim na kumukuha ng mga larawan sa kanila. Kinaumagahan nakarinig si Sia ng katok sa kanyang pinto at nakakita ng magandang tuta, isang regalo mula kay Link na nakatayo sa tabi niya. Pumasok si Link at umupo sa kanya ngunit sinabi ni Sia na kailangan niyang maghanda para sa paggawa ng pelikula. Gayunpaman nakatanggap siya ng mensahe na nagsasabing kinansela ang shoot para sa araw na nagbibigay sa kanila ng pahinga, isang pagbabagong inayos ng Link. Dinadala niya siya sa isa pang hotel na pag-aari ng kanyang kumpanya na tinitiyak ang privacy. Magkasama sila sa isang double room at magpalipos ng isang romantikong gabi na magkasama. Kinaumagahan nagising si Sia sa mga bisig ni Link at nagsasalo sila sandali hanggang sa makarinig sila ng kaguluhan sa labas.
Nagpunta si Link upang mag-imbestiga at nakita niya ang dalawang lalaki na nagbabanta sa receptionist na may utang sa kanila ng $130,000. Ibinigay sa kanila ni Link ang kanyang card, ididirekta sila sa isang lugar kung saan sila makakakuha ng pera at binabalaan silang lumayo sa receptionist. Pagkatapos ay dinala niya si Sia upang umalis, inaasahan na maaaring bumalik ang mga lalaki na alam niyang mayaman siya. Nakasalubong nila ang receptionist na ang pangalan ay Tong sa labas at nagpasalamat siya sa kanila na nangangakong babayaran ang pera. Tinatanggihan ng Link ang pagbabayad at inaalok nila si Tong ng sasakyan pauwi. Nakatira siya sa isang simpleng kubo at natanggal sa trabaho. Si Sia ay nag-aalok sa kanya ng trabaho bilang kanyang katulong na labis na ikinatuwa nitong. Sinamahan nitong si Sia pabalik ng hotel para sa shoot. Habang nagpe-file, nakatanggap si Sia ng tawag na nagpapaalam sa kanya na naaksidente si Link. Nagmadali siyang pumunta sa ospital at nalaman na kasama niya si Ann nang mangyari ang aksidente. Nang magising si Link, pinuntahan siya ni Sia ngunit hindi niya ito nakilala. Sinabihan ni Cho si Link na palabasin si Sia sa pag-aakalang empleyado lang siya. Ipinaliwanag ng doktor na may pansamantalang amnesia si Link mula sa trauma at hindi niya maalala ang nakalipas na 2 taon. Sa kabila ng pagpapaliwanag ni Cho kay Link na asawa niya si Sia, iginiit ni Link na sinabi sa kanya ni Ann na nagpakasal sila bigla. Hindi solid ang kanilang relasyon at sinasamantala ni Ann ang sitwasyon, na palapit kay Link at pinaalab sa selos si Sia. Nang itapon siya ni Link sa ospital, umalis si Sia ngunit hindi sumuko. Bumalik siya sa ospital na may dalang sopas para sa kanya ngunit hindi niya sinasadyang natapon ito. Nililinis niya ang kalat at iginiit na inumin niya ang sopas. Nararamdaman niya ngunit sa lalong madaling panahon nakaramdam siya ng pananakit ng tiyan at kailangan niyang pumunta sa banyo. Tinutulungan siya ni Sia dahil nasugatan ang kanyang binti. Habang siya ay natitisid at nahuhulog sa kanya, sila ay nagtatapos ng napakalapit. Sa sandaling iyon pumasok si Ann, nakaramdam ng selos. Nagdala siya ng sopas para kay Link at iniinom niya ito nang walang anumang pagtutol. Sinabi ni Ann kay Sia na ang kanyang balita ay nagdudulot ng kaguluhan, na nagpapakita sa kanyang mga tsismis sa kanyang telepono na nagsasabing sila ni Cho ay nasa isang relasyon na may mga larawan upang i-back up ito. Agad na tinawagan ni Lisa si Sia sa kumpanya at sinabing ang mga tsismis ay maaaring magdulot ng mga problema para sa kanya at kay Cho. Iminumungkahi ni Cho na mag-post si Sia ng isang paglilinaw at gagawin niya ang parehong. Sa kabila ng lahat ng kanyang pagsisikap, patuloy na sinusubukan ni Sia na ipaalala kay Link ang kanilang pagmamahalan, ngunit talagang hindi niya maalala at si Ann ay laging nasa tabi. Isang araw nakita ni Link na magkalapit sina Sia at Cho at nagalit ito. Ipinaalala nito na asawa niya ito at dapat mag-ingat sa relasyon nila ni Cho. Sa araw na nakalabas si Link sa ospital, dumating si Sia sakay ng pulang kotse. Iginiit na ihahatid niya siya pauwi. Sinama nila sina Cho at Ann, kasama sina Cho at Ann na nagmamaneho ng hiwalay. Si Sia ay nagmamaneho ng napakabagal dahilan upang sila ay dumating ng huli. Nadatnan nilang nasa bahay na sina Cho at Ann nakikipaglaro sa aso ni Sia. Nagalit si Link, nagtanong kung sino ang nagdala ng aso. Sinabi ni Sia na ito ay regalo mula sa Link, ngunit sinabi ni Ann na imposible iyon dahil ayaw ng Link sa mga hayop. Sumabad si Link na nagsasabing ayaw niya ang aso sa kanyang bahay, na humantong sa away ni Sia na tumangging tanggalin ang aso, sa halip ay pinananatili ito sa kanyang silid. Kinabukasan sinubukan ni Sia na pasayahin si Link sa pamamagitan ng paggawa sa kanya ng sopas para sa almusal. Nag-ambala sila ni Wen na nagpaalam sa Link na ang kanyang kumpanya ay nag-i-sponsor ng isang sports event para sa mga celebrity. Gustong lumahok ni Sia ngunit hindi sumasang-ayon si Link na sinasabing dapat niyang gawin ito sa sarili niyang pagsisikap. Narinig ni Sia ang isang empleyado sa kumpanya na nakikipag-usap sa isang kasamahan na nagsasabing si Link ang CEO ng kumpanya at si Ann ang executive director ng isang kumpanya ng advertising, ay tiyak na pupunta kay Ann dahil sa mga artista dahil ayaw ni Link sa mga artista. Hinarap sila ni Sia, sinabing karapat-dapat din ang mga artista at hinuhulaan na si Ann ang pipiliin dahil mas maganda siya. Narinig ni Ann at pinasalamatan si Sia para sa kanyang opinyon na inanyayahan siyang sumali sa karera. Sa bahay tinukso ni Sia si Link na sinasabing sasali siya sa karera.
Kinabukasan nakilala niya si Cho sa karera na nagsabi sa kanya na dapat manalo si Yan sa unang pwesto dahil siya ang mukha ng kaganapan. Samantala abalang-abala si Link kay Sia at gustong makita siya sa karera para pasayahin siya. Inalok ni An na sumama sa kanya at pumayag naman siya. Habang nagsisimula ang karera si Cho ay napagod at hindi na makapagpatuloy. Narinig ng mga mamamahayag na nagsasabing si Link ay darating upang ipresenta ang unang lugar na parangal sinabihan ni Cho si Sia na tumakbo at iwanan siya. Si Sia ay tumakbo at nanalo sa unang pwesto labis na ikinagalit ni Lisa habang ninanakaw ni Sia ang spotlight mula kay Yan. Sa katunayan siya ay pinarangalan ngunit walang nagmamalasakit sa kanya. Dumating si Link at binabati siya ngunit gusto niya agad na magpakuha ng litrato kasama si Link. Nakita niya si Sia na aalis si Link kasama si An. Siya ay pumunta at sinabi sa kanya na siya ay kanyang asawa at dapat niyang ituring siya sa isang bagay upang ipagdiwang ang kanyang pagkapanalo. Inihatid niya sila An at Cho para mananghalyan. Habang kumakain sila patuloy na nililigawan ni An si Link at pinaghahain ito ng pagkain. Naiinis si Sia at siya mismo ang naghain ng pagkain kay Cho habang patuloy na nakikipag-ugnayan sina Link at An. Umupo si Cho hindi makapaniwala sa nangyayari. Kinabukasan hiniling ni Sia kay Cho na makipagkita sa kanya sa isang restaurant kung saan pareho silang magkaila para maiwasan ang mga chismis. Sinabi ni Sia kay Cho na sawa na siya sa ugali ni An at gusto niyang ilayo siya kay Link sa anumang paraan na kinakailangan. Gusto pa nga niyang pakasalan siya nito ngunit tumanggi ito na sinasabing parang kapatid lang niya si An. Gayunpaman ang mga larawan ni Cho at An na magkasama ay tumagas na tila sila ay romantikong kasali. Umuwi si Sia kay An na gumagawa ng chicken soup para sa Link. Gusto niyang sirain ito ngunit binalaan siya ni Hong na magagalit si An kapag nalaman niya ito. Hiniling ni Sia kay Hong na ilihim ito. Gayunpaman sinabi ni An na sayang ang itapon ang sopas at inumin ito mismo at ibibigay ang manok sa aso. Pumasok si Sia at galit na galit. Nalaman ni Link ang tungkol sa mga aksyon ni Sia ngunit nagkunwaring uminom ng herbal tea na ibinibigay sa kanya ni An. Hiniling niya kay An na kunin ang kanyang telepono mula sa opisina at sa sandaling umalis siya ipinahayag niya na nagpapanggap siyang umiinom. Kanina nadiskubre niya na pagkatapos inumin ni Sia ang sopas nakatulog ito ng mahimbing. Nakakita ang doktor ng kakaibang dami ng sedatives sa kanyang dugo na nagpapatunay na ang sabaw ay nakadroga. Pagbalik ni An nakita niyang natutulog si Link at dinala siya sa kama. Pumasok si Sia at sinabihan si An na umalis dahil asawa niya ito. Sa sandaling umalis si An nagising si Link at kinuha ang inuming tinago niya. Tinawag niya si Winnie para pag-aralan ang inumin. Kinabukasan binisita ng isang lalaki si Sia sinabi sa kanya na gusto ng ama ni Cho na umuwi. Ipinaalam ni Sia si Cho at Link sa pamamagitan ni Yafifi. Pagdating ni Sia binastos siya ng ama ni Cho sinabing ikakasal ang kanyang anak sa isang taong inaprubahan niya hindi sa sinumang artista. Pumasok si Cho at sinabi sa kanyang ama na hindi niya iginagalang ang pangalan ng pamilya sa pamamagitan ng hindi man lang pag-alok ng tsaa sa kanilang panauhin at hiniling na umalis si Sia kasama niya. Sinubukan ng ama ni Cho na hampasin siya ng tungkod ngunit sa halip ay nasaktan si Sia. Kinuha siya ni Cho at tiningnan ang kanyang likod. Pumasok si Ling nalaman ang nangyari at hinarap ang ama ni Cho sinabing hindi niya ito patatawarin sa pananakit sa kanyang asawa. Hinatid ni Ling si Sia sa bahay at kumapit ito sa kanya natatakot na muli itong makalimutan. Pinapanatag niya siya dinala siya sa kanyang silid at tinatrato siya pabalik na sinasabi sa kanya na naaalala niya ang lahat at mahal siya. Magdamag silang magkasama at kinaumagahan nagising si Sia at nakitang isinuot na ni Ling ang kanilang singsing sa kanyang daliri at umalis na para magtrabaho. Nakilala ni Ling si An sa isang liblib na lugar at nagpatugtog ng recording ng kanilang session kasama ng isang hypnotist. Ibinunyag nito na si An ang nag-orkestra sa aksidente gumamit ng hipnotismo para makalimutan ni Ling ang nakalipas na 2 taon at patuloy na iniinom siya ng droga para pahabain ang pagkawala ng memorya. Nang makaharap inamin ni An na mahal niya siya at gusto niyang layuan niya si Sia. Nagalit si Ling at sinabihan siyang iwanan siya at itigil ang pagsira sa imahe niya sa kanya. Umalis siya at dumating si Nan na may dalang na panyo at kinukot siya ang kabiguan nitong mapagtagumpayan si Ling. Tinulungan siya ni Nan at natutuwa siyang makitang naghihirap si Ling.
Si Sia ay may panayam para sa kanilang bagong pelikula at may isang hamon kung saan kailangan niyang tumawag sa isang lalaki at sabihin sa kanya mahal kita sa kamera. Nag-aalala tungkol sa pagtawag kay Ling at ibunyag ang kanilang relasyon. Ngunit sa sandaling iyon tinawag siya ni Ling. Sumagot siya, inilagay siya sa speaker at nagawa niyang sabihin sa kanya na mahal kita sa harap ng lahat. Gayunpaman bago siya mabitin tinawagan ni Nan si Ling na inihayag ang kanyang pagkakakilanlan. Awkward na natapos ang panayam at umalis si Chu nang hindi nakikialam para maiwasang lumaki ang sitwasyon. Nang maglaon binisita ni Nan si Sia at ipinahayag ang kanyang pagkabigo, sinabing hindi niya inaasahan na siya ang magiging kasintahan ni Ling, pagkatapos ay umalis na galit. Bumaba si Sia at hinanap si Lisa na nagsabing kung hindi niya ito narinig sa sarili niyang mga tenga hindi siya maniniwala. Hiniling ni Sia kay Lisa na huwag siyang tanggalin sa kumpanya dahil may nakasaad na panuntunan na bawal ibunyag ng mga artista sa kumpanya ang pagkakakilanlan ng taong mahal nila. Ngunit sinabi sa kanya ni Lisa na hindi siya maaaring makatulong dahil ang impluwensya ni Ling ay pinakamataas na ngayon at lahat ay makikipagkumpetensya para sa kanyang atensyon. Sa sandaling iyon si Sia ay nakakuha ng papel sa isang pelikulang nakatakdang pelikula sa Beijing. Umuwi si Sia para mag-impake ng mga gamit at nakahanap ng maliit na safe na nakatago sa aparador. Nang bubuksan na niya ito, sinabihan siya ni Ling na huwag dahil naglalaman ito ng mga sikreto niya sa trabaho. Binago niya ang paksa na nakalimutan niya ang tungkol sa ligtas. Tinawagan ni Sia si Fifi, hinihiling na sumama sa kanya sa Beijing. Pumayag naman si Fifi at sabay silang pumunta ng Beijing. Sa kanilang libreng oras gumugugol si Sia ng oras kasama sina Fifi, Cho at Tong. May event daw na dadaluhan ng mga artista. Nang dinagdagan ng mga mamamahayag sina Cho at Sia, nagawa ni Cho na ilihis sila na nagpapahintulot kay Sia na makaalis ng comfortable. Sa kaganapan nakita ni Sia si Nan na nagbigay sa kanya ng isang baso ng juice at tumayo kasama niya na binanggit na ang kanilang kumpanya ay nag-aambag sa pelikula. Iniwan siya nito para dumalo sa ilang trabaho. Mukhang stressed si Sia kaya pinuntahan siya ni Cho. Dalawang negosyanteng gustong makatrabaho si Ling ang lumapit sa kanila, umaasang mapalapit sila kay Ling sa pamamagitan ng pagpapatrabaho kay Sia. Sinabi ni Cho sa kanila na pag-iisipan niya ito at umalis sila. Mukhang pagod na pagod si Sia kaya dinala siya ni Cho sa kanyang silid. Samantala pinagmamasdan sila ni Nan at nagdagdag ng kung ano sa juice na naging sanhi ng hindi magandang pakiramdam ni Sia. Pag-alis ni Nan, nakasalubong niya si Ling na nagtatanong kung bakit siya naroon. Hindi gusto ni Ling ang kanyang presensya, ngunit tinawanan ito ni Nan na nagmumungkahi na ang asawa ni Ling at ang kanyang kaibigan ay magkasama sa isang silid. Binuksan ni Cho ang pinto nang kumatok si Ling at pinapasok siya para tingnan si Sia. Si Sia ay hindi gustong malaman ni Ling na siya ay masama. Sinabi sa kanya ni Ling na nagpahinga siya para makasama siya sa susunod na 2 araw. Magdamag silang magkasama at kinabukasan pumunta sila sa mall kung saan bumili si Sia ng 2 t-shirt, isa para sa sarili at isa para kay Ling. Ine-enjoy nila ang araw nilang magkasama. Pagka-uwi mula sa biyahe, naramdaman ni Sia na may mali at binisita niya ang doktor na naunang gumamot sa kanya. Sinabi ng doktor kay Sia na mayroon siyang anemia. Ibinunyag ni Sia na mayroon siyang leukemia at naoperahan siya ng doktor, ngunit itinanggi ng doktor na siya ay ginagamot o kilala siya. Pinapayuhan siya ng doktor na kunin ang kanyang mga medikal na ulat. Nalilito umuwi si Sia at hinanap sa opisina ni Ling ang mga ulat, ngunit wala siyang nakita. Nagpasya siyang buksan ang ligtas na sinabi ni Ling sa kanya na huwag. Habang ginagawa niya, tinatawag siya ni Ling. Sagot niya habang patuloy sa paghahanap. Ngunit napansin ni Ling ang kanyang biglaang pananahimik at nabahala. Nagmamadali siyang umuwi at nadatnan siyang may hawak na mga medikal na ulat. Napag-alaman na si Sia ay walang leukemia, anemia lamang. Ipinaliwanag ni Ling na kilala niya siya noon pa man at nang makita siya sa ospital gusto niyang mapalapit sa kanya. Sinamantala niya ang katotohanan na sa kanya ang ospital at gawa-gawa ang kanyang karamdaman na ginawa ang sarili na siya lamang ang makapagliligtas sa kanya, kaya't siya ay lumapit sa kanya at sila ay mamuhay ng magkasama. Dahil sa narinig niya, nalungkot si Sia. Sinubukan ni Ling na ipaliwanag na ginawa niya ang lahat dahil mahal niya ito, ngunit sinabi nito sa kanya na nabigla siya at umalis.
Nanghina si Sia sa gulat at tinawag ni Ling ang doktor. Kinabukasan nagising si Sia at gustong umalis sa bahay ni Ling ngunit nakahanap ng mga gwardya na pumipigil sa kanya na umalis. Pag-uwi ni Ling sinabi niya sa kanya na ayaw niyang makita siya at plano niyang umalis. Nag-aalala si Ling at ayaw niyang umalis. Nang malaman niyang hindi pa siya kumakain kinuha niya ang kamay nito para pakainin siya ngunit sinabi niyang hindi siya kakain hanggat hindi siya umaalis. Pumayag si Ling na hayaan siyang mag-empake ng kanyang mga gamit at umalis ngunit bago siya umalis hiniling niya na sabihin sa kanya ang totoo. Ibinahagi ni Ling na ang unang pagkakataon na nakita niya siya ay 2 taon na ang nakalilipas sa isang tindahan ng cake kung saan ipinagdiwang nila ang kanyang kaarawan. Nandoon siya para bumili ng cake para sa kanyang sarili ngunit cash lamang ang tinanggap ng tindahan. Nag-alok siya na bilhin ang cake para sa kanya at binati siya ng maligayang kaarawan na nag-iwan ng pangmatagalang impresyon sa kanya. Siya ay naantig sa kanyang kabaitan at mula sa sandaling iyon siya ay naakit sa kanya at nadama ang isang pakiramdam ng pagkahabag na hindi pa niya naramdaman noon. Mula noon binabantayan siya nito at naghihintay ng pagkakataong makalapit na naging dahilan upang imbento niya ang kanyang karamdaman. Si Sia ay nagsimulang umiyak at sinabi sa kanya na patuloy niyang ginugulat siya sa iba't ibang paraan. Inayos niya ang kanyang mga gamit at pumunta sa pinakamalapit na hotel. Kinabukasan bumalik si Sia sa kanyang lumang apartment sa tulong nitong. Tumawag si Chu sa kanya sinasabing nasa ibaba siya dahil sinabi sa kanya nitong kung saan siya nag-aalala. Binuhat siya nito at hiniling na ipaliwanag kung ano ang nangyari. Nang malaman ni Chu ang tungkol sa mga aksyon ni Ling sinabi niya kay Sia na sa kalaunan ay magiging maayos ang mga bagay sa pagitan nila. Pinuntahan ni Chu si Ling upang kumbansihin siya na makipag-ayos kay Sia ngunit sinabi ni Ling kay Chu na huwag na lang. Habang sinusubukang umalis ni Ling pinigilan siya ni Chu na sinasabing mali ang kanyang ginagawa. Sumagot si Ling na mali rin na umibig ang isang kaibigan sa asawa ng iba. Sinuntok ni Chu si Ling sinabi sa kanya na hindi lang niya sinaktan ang kanyang asawa ngunit nagalit din siya sa isang kaibigan na itinuturing siyang kapatid. Umalis na si Chu. Kinabukasan inayos ni Chu na makipagkita sa kanya si Sia sa isang tiyak na lugar na may dalang 2 bisikleta. Iminumungkahi niya na magkasama silang sumakay upang pasiglahin ang kanyang espiritu. Gumugugol sila ng isang kaaya-ayang oras na magkasama at kalaunan ay pumunta sa isang beach kung saan sila sumisigaw upang palabasan ang kanilang negatibong enerhiya. Nang ihatid ni Chu si Sia pauwi nakita niyang naghihintay si Ling sa kanya. Humingi ng tawad si Ling na siyang unang pagkakataon na humingi siya ng tawad sa sinuman. Gayunpaman hindi pa rin siya mapapatawad ni Sia. Sinabi sa kanya ni Ling na patuloy siyang maghihintay sa kanya. Siya ay patuloy na nag-aalaga sa kanya nagdadala ng almusal sa kanyang pinto araw-araw. Isang araw may nakilala si Sia tungkol sa isang trabahong nagpo-promote ng juice ng kanyang kumpanya. Nang matikman ni Sia ang juice nakita niyang masarap ito at patuloy na umiinom habang binabasa ang kontrata. Gayunpaman nagsisimula siyang makaramdam ng pagkahilo at hinimatay. Nakatanggap si Chu ng mensahe mula sa hindi kilalang numero na nag-aalerto sa kanya na nasa panganib si Sia. Sumugod siya sa kanya ngunit siya ay nalilito at iniisip na siya ay si Ling na lumalapit sa kanya. Samantala ni-record ng hidden camera ang lahat. Gusto ng mga tao sa likod ng setup na ito na hindi maintindihan ni Ling ang sitwasyon. Dumating si Ling dahil tinawagan siya ni Chu para ipaliwanag na walang hindi nararapat na nangyari. Inuwi ni Ling si Sia hanggang sa gumaling ito. Sinasalamin ni Chu ang sitwasyon ipinahayag na talagang mahal niya si Sia ngunit hindi niya maamin ang kanyang nararamdaman dahil asawa ito ng kanyang panghabang buhay na kaibigan. Kinabukasan nagising si Sia at nakita niya si Ling na natutulog sa tabi niya. Tinitiyak niya sa kanya na walang nangyari sa pagitan nila. Umuwi si Sia ngunit napansin niyang nawawala si Chu sa trabaho. Nag-aalala tinawag siya nito at nalaman niyang nasa waterfront siya. Pumunta siya doon kasama si Tong na naghihintay sa labas. Natagpuan ni Sia si Chu na malapit ng mahulog sa tubig iniligtas siya at sabay silang tumawa. Si Chu na nalulumbay ay umamin na mahal niya ang isang taong hindi niya kayang aminin ang kanyang nararamdaman ngunit nang sisiyasatin pa ni Sia iniiba niya ang usapan.
Kinalaunan ay nakilala ni Chu ang kanyang ama na ipinakita sa kanya ang kompromiso na video nila ni Sia at sinaktan siya sa takot na ang galit ni Ling ay maaaring masira ang kanilang negosyo. Nawalan ng malay si Chu dahil sa suntok. Kinabukasan nalaman ni Sia na nasa ospital si Chu. Hinarap niya ang kanyang ama na akmang sasampalin sa kanyang ngunit nakialam si Ling binabalaan ang ama na ito na ang kanyang huling pagkakataon. Naghanda si Ling ng mga dokumento para tanggalin ang ama ni Chu sa pamilya at binalaan siya na lumayo na inihayag na alam niyang si Chu ang kanyang biological na anak hindi ampon. Itinanggi siya ng ama ni Chu dahil sa mga isyo sa ina ni Chu. Masaya si Chu na marinig na mawawala ang kanyang ama sa kanyang buhay at nagpapasalamat kay Ling na tinuturing siyang kapatid. Tinugon ni Ling ang damdamin. Gayunpaman nakatanggap si Ling ng nakakagulat na balita sa trabaho na si Chu ay namatay sa isang sunog sa ospital. Si Sia ay sumugod sa ospital na umaasang hindi ito totoo ngunit kinumpirma ni Ling ang trahedya. Nawasak umuwi si Sia inaalala ang mga sandali nila ni Chu. Hinanap siya ni Ling at sinabi sa kanya na hindi niya ito kakayanin ng mag-isa na humantong sa kanilang yakap habang pinatawad siya ni Sia at pumayag na umuwi kasama niya. Dumating ang pulis naghahanap ng impormasyon kay Ling tungkol sa pagkamatay ni Chu. Nangako si Ling na ipaalam sa kanila kung may natuklasan siya. Sinabi niya kay Sia na may nagtatarget kay Chu na baka hinahabol siya ngayon dahil lagi siyang pinoprotektahan ni Chu. Kinabukasan binisita nila ang huling lugar na nakilala ni Sia si Chu at nakahanap ng teleponong may mga larawang nagsasangkot kay Sia sa pagkamatay ni Chu. Iginiit ni Sia na sinusubukan niyang iligtas siya at napagtanto nilang may nagtayo sa kanya pinaghihinalaan si Tong na naghihintay sa labas. Ipinagtanggol ni Sia si Tong ngunit dumating ang mga pulis na may dala-dalang mga larawan at gustong tanungin muli si Sia dahil nananatili siyang sospek sa kaso ng pagpatay. Si Sia at Ling ay dumalo sa libing ni Chu kung saan ang ama ni Chu ay nagdadalamati sa kanyang anak. Pagkatapos ng libing pinauwi ni Ling si Sia dahil may pasok siya. Gayunpaman nagpa siya si Sia na sundan siya upang makita kung saan siya pupunta. Pumunta siya sa kanyang lumang apartment para tanungin si Tong dahil sigurado siyang may kinalaman ito. Mukhang kinakabahan si Tong at nang sumama si Sia sa kanila inaasahan ni Tong na ipagtatanggol siya nito. Sa halip ipinahayag ni Sia ang kanyang tiwala kay Ling at hiniling kay Tong na aminin ang kanyang pagkakasangkot. Inamin nitong ang kanyang maling nagawa at sinabi sa kanya ni Sia na hindi na siya makakatrabaho dahil sa kanyang pagtataksil ngunit pigilin ang pag-uulat sa kanya sa pulisya. Nagpa siya si Ling na magsagawa ng press conference para linawin ang ilang punto dahil sa mga chismis tungkol sa kanya at kay Sia. Huli na si Ling kaya sinimulan ni Wing ang komperensya na nagpahayag na si Sia at Ling ay opisyal na kasal at na ang mga chismis tungkol kay Sia na sangkot sa pagpatay kay Chu ay hindi totoo. Sa sandaling iyon dumating si Sia kasama si Tong na nagsasabing ibubunyag niya ang katotohanan. Inakusahan nitong si Sia sa pagpatay kay Chu na sinasabing sa kabila ng pagpapatawad sa kanya ni Sia dapat niyang itaguyod ang hustisya para sa kanyang kaibigang si Chu. Sinabi niya na si Sia ang mamamatay tao. Biglang pumasok si Ling sa komperensya kasama si Chu na nagsabing siya mismo ang magkukwento ng mga detalye ng kanyang pagkamatay. Umakyat si Chu sa entablado at ipinahayag na ang nasa likod ng kanyang pagsubok ay si Ann. Si Ann natakot ay sinubukang umalis ngunit napapaligiran ng mga mamamahayag. Nagpatuloy si Chu na nagpapaliwanag na isang nurse ang nagdroga sa kanya at bago siya nawalan ng malay nakita niya si Ann. Nang magkamalay siya ay itinali at kinidnap. Ang katawan na nakita nila ay hindi kanya. Sinabi sa kanya ng mga gwardya na si Ann ang nag-orchestrate ng lahat at nangakong babayaran sila ng malaking halaga. Nakatakas si Chu at dumiretso kay Ling. Nang nalantad ang kanyang pakana sinabi ni Ann kay Ling na hindi niya ibubunyag kung sino ang tumulong sa kanya dahil gusto niyang mabuhay siya sa sakit kasama si Sia. Pagkatapos ay inaresto siya ng mga pulis. Pagkatapos sinabi ni Chu sa kanila na naghihintay ang kanyang kaibigan na iuwi siya. Nalaman namin na ang kanyang pangalan ay Gio at tinulungan niya itong makatakas gamit ang kanyang motorsiklo. Nangako si Chu na babayaran siya para sa kanyang tulong. Habang papaalis si Chu may humantong sasakyan sa tabi niya at lumabas ang kanyang ama hinihiling na umuwi siya. Tumanggi si Chu ngunit napansin niya ang mahinang kalusugan ng kanyang ama habang siya ay muntik nang bumagsak.
Nalaman niyang may mga problema sa puso ang kanyang ama at labis na naapektuhan ng inaakalang pagkamatay ni Chu. Nagpasya si Chu na umuwi kasama siya. Sa bahay ibinahagi ng kanyang ama ang kwento ng ina ni Chu na nagpapaliwanag na noong bata pa si Chu natuklasan ng kanyang ina na ikakasal ang kanyang ama sa iba dahil sa negosyo. Hindi makayanan umalis siya, hindi isinasaalang-alang si Chu. Galit ang nararamdaman ng kanyang ama sa tuwing nakikita niya ang mukha ni Chu. Ngayon puno ng panghihinayang gusto niyang ayusin ang kanilang relasyon. Nagpasya si Chu na bigyan siya ng pagkakataon, pumayag na maghapunan kasama siya. Maya-maya umuwi si Chu para sa hapunan at sinabi sa kanyang ama na muli siyang titira sa kanya. Si Sia ay bumalik sa trabaho at nakakuha ng bagong papel sa pelikula, isang cameo kasama si Chu. Bago siya umalis para kunan ang pelikula, binigay ni Ling ang kanyang mga hikaw na may tracking device para matiyak ang kanyang kaligtasan. Habang namimili ng mga damit sa mall, napansin ni Sia ang isang babaeng nakatingin sa kanya at pakiramdam niya ay nakita na siya nito dati. Sa bahay dumaan siya sa photo album ni Ling at napagtanto na ang babae ay ina ni Ling. Nakipag-ugnayan si Sia kay Wing at hiniling sa kanya na maghanap ng para sa kanya. Kapag tinatanong niya ang pangalan, hindi niya daw alam. Nang sabihin niya kay Ling ang tungkol sa kahilingan ni Sia, iginagalang ni Ling ang kanyang privacy at ayaw nang malaman pa. Pagkatapos ay nakipagkita si Sia kay Chu at tinanong siya kung mahal niya ito gaya ng hinala niya. Itinago ni Chu ang kanyang damdamin, tumawa at sinabi sa kanya na siya ang huling taong mamahalin niya, na nagbibiro na mas gusto niyang mahalin si Ling. Kinumbinsi niya ito na kaibigan lang niya ito. Habang nag-uusap sila, si Sia ay tumatawag at nalaman ang lokasyon ng ina ni Ling. Iniwan niya si Chu at tumungo upang salubungin siya. Si Chu sa kanyang sasakyan ay nakita si Jay at huminto para ibigay sa kanya ang perang inutang niya sa kanya. Sinabi niya sa kanya na sira ang kanyang motorsiklo at kailangan niyang maghatid ng mga order para sa kanyang trabaho. Siya ay nagtatapos sa pagtulong sa kanya sa mga paghahatid, nagsisimula sa pakiramdam na mahuhulog siya sa kanya. Nakilala ni Sia ang ina ni Ling na nagsabi sa kanya na hinihintay niya siya. Umupo sila at ipinaliwanag ng nanay ni Ling na umalis siya dahil kontrolado ng ama ni Ling at hindi siya makakasama nito. Hindi niya maisama si Ling kaya nag-asawa siyang muli at lumayo. Mga 1 taon at kalahati na ang nakalilipas na matay ang kanyang anak kasama ang kanyang bagong asawa at pinuntahan niya si Ling, ngunit wala itong gustong gawin sa kanya. Nag-aalok si Sia na tulungan silang kumonekta muli. Ang ina ni Ling ay nagsimulang lihim na bisitahin si Sia na nagdadala ng pagkain para kay Ling. Napansin ni Ling ang pamilyar na lasa, ngunit nagdududa sa sarili. Isang araw binisita ng ina ni Ling si Sia upang ipagluto si Ling habang siya ay nasa labas. Umuwi si Ling ng maaga para sorpresahin si Sia at galit na makita ang kanyang ina. Pinalayas niya ito at nang subukang pakalmayan siya ni Sia, sinaman din siya nito. Nang maglaon humingi ng paumanhin si Ling kay Sia, ipinaliwanag na kinasusuklaman niya ang kanyang kaarawan dahil ito ang araw na iniwan siya ng kanyang ina na nagparamdam sa kanya na inabandona siya kasama ng kanyang nagkokontrol na ama. Inaalo siya ni Sia, sinisigurong magiging okay ang lahat. Si Ling na hindi makatulog ay bumaba at nakita ni Sia na hawak niya ang larawan ng kanyang ina na nagpapahayag ng pananabik sa kanya. Hinihikayat siya ni Sia na kausapin ang kanyang ina at ayusin ang kanilang relasyon. Sumang-ayon si Ling na tila naaliw sa mungkahi. Kinabukasan bumisita ang ina ni Ling at tinanggap nila siya. Nakarinig ng ingay sa labas na hanap ni Ling si Nan, ang kanyang stepbrother. Hindi gusto ni Ling si Nan, ngunit nagkukunwaring gusto siya. Umalis ang ina ni Ling upang maiwasang lalong magalit si Ling at nag-alok si Nan na dalhin siya sa kanyang hotel. Pagdating doon, ibinunyag ni Nan ang kanyang puot, sinakal siya at nangakong hindi niya iiwan si Ling sa kapayapaan na nagpapakita ng kanyang nababagabag na kalikasan. Nalaman ni Sia kay Ling kung bakit niya kinasusuklaman si Nan. Noong araw na umalis ang kanyang ina, nakita niya si Nan na kasama niya sa kotse sa pag-aakalang kilala niya ito dahil siya ang may-ari ng asong tinulungan niya. Binalaan siya ni Ling na layuan si Nan. Kinabukasan naabutan ni Sia si Nan na nagsasabing malamang na sinabihan siya ni Ling na iwasan siya. Sabay silang nagiinuman at sinabi ni Nan kung gaano niya kamahal si Ling kahit na ayaw sa kanya ni Ling. Masama ang pakiramdam ni Sia at iminumungkahi ni Nan na maaaring buntis siya.
Si Sia ay kumukuha ng pregnancy test na nagpapatunay na siya ay umaasa. Ang unang taong sinabihan niya ay kaibigan ni Ling na pinapayuhan siyang sabihin kay Ling kapag siya ay bumalik mula sa isang business trip na kasabay ng kanyang kaarawan. Si Sia ay nagpaplano ng isang sorpresang party para kay Ling na nag-imbita sa kanyang ina at mga mahal sa buhay. Umalis siya para sunduin siya mula sa airport ngunit umuwi itong mag-isa at natuwa siya sa sorpresa nagtanong kung nasaan si Sia. Nang malaman nilang hindi siya nakarating sa airport nag-alala si Ling. Kinidnap si Sia. Hinanap ni Ling ang kanyang sasakyan at kinumpirma ang pagdukot. Nagdala sitong ng pagkain kay Sia na humiling sa kanya na kunin ang mga hikaw na ibinigay sa kanya ni Ling na naglalaman ng isang tracking device. Ipinaalam ni Ling ang pulis at natunton nila ang mga hikaw. Gayunpaman natuklasan ni Nan ang kidnapper ang tracking device at ginalaw si Sia. Sinusubaybayan ni Ling at ng pulisya ang paunang lokasyon ngunit wala itong laman. Nalaman ni Ling mula sa kanyang ina na gustong maghiganti ni Nan dahil ang pagpapakasal niya sa ama ni Ling ay humantong sa pagkamatay ng kanyang ina na nagpasigla sa pagnanais ni Nan na maghiganti. Sa kalaunan ay nahanap ng pulisya ang bagong hideout ni Nan. Sumama si Ling sa pagsalakay ng pulisya ngunit nakatakas si Nan kasama si Sia. Sa kabila ng mga pag-urong nananatiling determinado si Ling na mahanap siya at maibalik siya ng ligtas. Nagtungo si Nan sa isang bahay sa highway nagbabalak na saktan ang hindi pa isinisilang na anak ni Sia. Isang araw nahanap niya si Sia na nagdo-drawing at kinuha ang kanyang drawing gamit ito para makipag-ugnayan kay Ling na nag-aayos ng meeting. Ibinigay niya kay Ling ang drawing alam niyang inilalarawan nito ang kanilang lokasyon. Pagbalik kay Sia itinali siya ni Nan sinabing alam niya ang kanyang ginagawa at hinihintay si Ling na ayusin ang mga bagay-bagay. Dumating si Ling upang iligtas si Sia ngunit nagbanta si Nan na papatayin ang kanilang sanggol kung kikilos si Ling. Nakonsensya sinaktan nitong si Nan dahilan para mabitawan nito ang baril. Nilabanan ni Ling si Nan ngunit nakuha ni Nan ang baril at binaril si Sia. Kinuha ni Ling ang bala para sa kanya pagdating ng pulis. Sinabihan nitong si Nan na tumakas na ngako na siya ang sisisihin habang si Ling ay nawalan ng malay sa mga bisig ni Sia. Ang lola ni Ling ay nagmamadaling pumunta sa ospital kung saan nakatagpo niya ang kanyang ina ngunit hindi siya pinapansin nakatutok kay Ling. Ipinaalam ni Wen sa kanila na ang kotse ni Nan ay bumagsak at nasunog kaya hindi alam ang kanyang kapalaran. Inihayag ng doktor na nawalan ng maraming dugo si Ling at nakoma nangangailangan ng himala para magising. Si Sia ay nananatili sa tabi ni Ling araw-araw naghihintay sa kanyang paggising. Isang araw nag-almusal si Chu kasama ang kanyang ama na nagtanong kung sino ngayon ang nagpapatakbo ng kumpanya ni Ling. Sinabi sa kanya ni Chu na kalimutan ang anumang mga pakana ngunit sinabi ng kanyang ama na nag-aalala siya. Narinig niya mula sa mga namumuhunan na may isang tao sa kumpanya ang bumoto para patalsikan si Ling sa pamamahala. Nagmamadali si Chu para malaman kung sino ang namamahala. Samantala nahuli ni Sia ang ina ni Ling na naghahanap ng mahahalagang dokumento sa opisina ni Ling. Inihayag ni Wen na sinusubukan ng ina ni Ling na kunin ang kumpanya para sa personal na pakinabang. Kinabukasan sa isang pulong upang matukoy ang bagong pinuno ng kumpanya ang ina ni Ling ay nabigla nang makita si Sia na nagdeklara ng kanyang sarili bilang legal na kinatawan ni Ling kasama si Chu na kumakatawan sa kanyang ama. Si Sia at Wen ay kinukumbinsi ang mga negosyante na panatilihing pinuno si Ling at nagtagumpay sila na natalo ang ina ni Ling sa boto. Hinarap siya ni Sia tinawag siyang pinakamasamang ina. Inamin ng ina ni Ling ang kanyang pagiging makasarili ngunit nadama niyang kailangan niyang samantalahin ang pagkakataon ng walang kasalanan. Bumalik si Chu sa kanyang ama masaya sa kinalabasan. Napagtatanto na ang kumpanya ay nasa krisis at ang kalusugan ng kanyang ama ay nabigo nagpasya si Chu na mag-aral ng pamamahala ng negosyo at huminto sa pag-arte upang matulungan ang kanyang ama. Umupo si Sia sa tabi ni Ling umiiyak habang hawak ang kamay niya nang bigla niyang sinabihan itong tumigil sa pag-iyak dahil sumasakit ang ulo niya. Sa sobrang tuwa na pagtanto niyang bumuti na ang kalagayan niya. Kinumpirma ng doktor na ito ay isang himala ngunit sinabi ni Ling na kailangan pa rin ng pahinga. Nakita ni Sia si Chu kasama ang batang babae na tumulong sa kanya na makatakas noong siya ay kinidnap na naramdaman ang isang potensyal na relasyon sa pagitan nila.
Magkasama silang nakaupo at pinahiya ni Sia si Chu na nagpapahiwatig na maganda silang magkasama. Nakalabas na si Ling sa ospital at binisita ang kanyang ina na nag-iimpake para umalis. Sinabi niya sa kanya na alam niya kung ano ang ginawa niya habang siya ay walang malay ngunit wala bang pag-usapan iyon. Sa halip pinasalamatan niya ito sa pagpapatunay na si Sia ay karapat-dapat sa kanyang pagmamahal at paprotektahan siya. Iniwan siya muli siyang sumama kay Sia. Si Sia at Vivi ay dumalo sa premiere ng pelikula ni Chu ngunit umalis si Vivi upang makipag-usap sa isang direktor. Biglang isang lalaking nagda-drugs at kinidnap si Sia. Nang hindi mahanap ni Chu si Sia napagtanto niyang muli siyang kinidnap at ipinaalam kay Ling. Napag-alaman na si Nan ang kidnapper na nakaligtas. Tinawag niya si Ling binyantaan siyang sasaktan sa pamamagitan ng pag-target kay Sia ngunit plano niyang paglaruan muna siya. Nakipag-ugnayan si Chu sa mga pulis na bumaril kay Nan na nagpapahintulot kay Sia na makatakas at naaresto si Nan. Sa wakas ay nakalaya na sina Ling at Chu mula sa banta ni Nan. Makalipas ang 8 buwan mangganganak na si Sia. Opisyal na may relasyon si Chu kay Jay at ipinagtapat ni Wen ang kanyang pagmamahal kay Vivi ngunit naantala sila ni Sia sa panganganak. Napapaligiran ng kanilang mga mahal sa buhay lahat sila ay sumusuporta kay Sia sa panganganak nito. At sa gayon nagtatapos ang serye.